what's up guys? Welcome to another e-learning series. And in this video, kung ikaw ay isang researcher and nahihirapan ka makapag-formulate ng research, makapaghanap ng mga literatures to support your research topic, and this video is for you. Okay, ang una nating gagawin is to search in this website, the Philippine e-journal. Then click this one, Philippine e-journals. Makikita natin dito yung kanilang database. And para makapag-search tayo ng mga topic related sa ating research na we are interested with, all we have to do is to register first, no? Magre-register muna tayo dito. So we have the home, journals, author. So this is it, the register. Ang gagawin natin is fill upan yung mga necessary information na makikita dito. Like the name, your sex, country, contact number, and all of that, no? Then after nyan, send sila sa iyo ng confirmation upon your email, no? Then all you have to do is to click it. But in my case, dahil nakapag-register na ako, ang gagawin ko na lang is mag-login sa kanilang website. So using my username, including my password. Then click this one, paki-check yung I'm not a robot. So yan, nandito na tayo. Meron na tayo mismong profile sa Philippine e-journals. So makikita natin dito merong index from A to Z, no? Ito yung mga list of journals na available dito sa website nito. But upon categories, makikita natin yung pinaka-summary, no? May categories sila dito in business, in electronic and telecommunications, agriculture, arts and humanities, clinical medicine, at marami pang iba tayo dito na pwedeng magamit as our reference, no, in our research. Pero kung gusto mo natin mapadali, no, yung ating paghahanap ng mga topics na related sa ating interested topic, no, all we have to do is to search it in this part. So say for example, I am interested with water analysis. Gusto kong malaman yung mga studies na related dito, no? So yan, just search it. So makikita natin dito yung search for results. Meron siyang 4 na journal and 3,496 na articles. So tingnan natin itong mga articles na andito. So yan. So ito yung mga topic na related dun sa water analysis. So all of this is mga researches and mga journals na pwede nating magamit sa ating present research study. So buksan natin. So at this case, may mga website at may mga articles na hindi natin siya pwede totally mabuksan ng buo, no, yung buong article niya. Kapag ganito yung nakalagay na part, no. So wala siyang nakalagay ditong full text, no. And pinapakita lang sa atin na ito ay may mga part dito sa e-journals dito na hindi pwedeng ma-download, no. But meron naman dito na mga downloadable na mga research, no. But ang kailangan lang talaga natin is konting pasensya para makahanap ng mga open data base na mga research. So tingnan natin to. So hindi rin siya available. Available siya, no. So itong microbiological analysis, no. Yan. So dito makikita natin itong full text, no. Pwede natin siyang i-download directly
And pwede naman natin siyang basahin, no, automatically online. So, tingnan natin, online muna. So, ito. Ayan. So, nandyan yung mismong format na ginawa nila, no, the introduction, background of the study, then meron sila dito mga research questions, and literature review. Ayan. And ito, pwede din natin magamit, syempre, to support our present studies. No? At makapag-cap up din tayo dito ng mga methodologies and other info na kung saan mas lalong gaganda yung ating research. No? So, try naman natin siyang i-download. So, yan. Magbibilang siya ng 5 to download automatically. No? Ayan. So, yun. Download na agad yung article, yung research. No? At marami pa actually na pwede tayong makuha mga topic dito, no? As long as na i-search lang natin talaga mismo yung topic na interested tayo. And of course, syempre, kung kayo ay mga college, say for example, you are an agricultural student, no? Dapat talaga i-relate mo yung topic na gusto mo dun sa kursong tinatahak mo. So, say for example, you are an agroforestry student. And syempre, part ng agroforestry as a student ka, no? Commonly na tinatackle dyan is yung sa forest, no? O kaya yung sa, pwede nang sabihin natin yung management ng coconut farming. So, yan. Meron siyang 206 related articles in coconut farming. Yan. So, nandyan, makikita natin. So, all we have to do is to click the specific topic na gusto nating i-pursue. So, say for example, you are interested with socio-cultural factors affecting the market behavior of coconut farmers in Central Philippines. No? Kaso, yun nga, may mga type dito ng mga research na hindi downloadable. Try natin yung iba. Itong napakadami actually, no, na pwede nating mabasa dito, no. Ito, organic farming in Negros Occidental. Yan. Hindi din pwede. Yan lang, talagang magtsatsaga tayo na mag-research, no? Okay. Damage of Typhoon Yolanda in the agricultural crops of Kalinog, Iloilo. Ang ganda din, no? Pero yung iba talaga hindi na related sa coconut, kaya dapat talaga nakafocus tayo doon. May focus tayo doon sa topic na gusto natin. Cocos nocifera. Ayan, tingnan natin to. Yun, downloadable siya, no? Yan. Pwede siyang ma-download directly. Okay? So, ano pa bang pwede nating makita dito? Ito, yung mga journals, no, na available. So, kung titingnan natin dito sa agriculture, sa categories, no, sa agriculture, biology, environmental sciences, tingnan natin itong environment and ecology. So, pwede tayong mag-direct din dito sa categories. So, kaya nga lang, ang problema, once we search dito, kapag nag-search tayo dun sa mga journal, ang nagiging problema is medyo mahaba, no, ang proseso. Yan. So, makikita naman dito natin yan sa specific journal nila, yung mga articles, no. So, itong may mga ganito, no, sa table of contents, makikita natin na merong open access tsaka subscription access. Pag sinabi nating subscription access, ito yung mga research na merong bayad, no? Unlike yung mga open access na walang bayad na easily pwede nating ma-download. Okay? So, that would be all. So, I hope you learned something in this video.
Thank you for watching and God bless. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to like, subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga susunod na video. Maraming salamat pa.